Parang walang energy. Are you ready? Alright, awit 150. 1, 2, 3, go! Purihin si Yahweh sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta. Purihin sa saliwat alpa at tira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw. Purihin mga alpa at flauta. Lahat ay tugtugin ko kasi tumatalon ka na. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng simbalo. Sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin si Yahweh ng lahat ng nilakas. Taas ang kamay. Purihin si Yahweh. Let's sing this song. Everybody sing! Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Clap your hands for Jesus! Sanctuary, praise Him in the mighty heavens, praise Him, all the earth, praise Him, praise Him in His awesome power, praise His great and holy name, praise Him, the whole world, praise Him, from the rising of the sun. Praise be heard from the east to the west and the north to the south. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Everybody say praise the Lord. 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 Hallelujah. Sing a song. Parang hindi mo naririnig yung katabi mo no? Siku-sikuhin mo konti. Dapat ang oras na ito ay para sa Panginoon. Amen? So let's sing this song. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west and the north. One more time. From the rising. From the rising of the sun, let His praise be heard. Let His praise be heard. From the east to the west. From the east to the north to the south. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul
spirit and in truth. Glory to the faithful one. Sino? Jesus Christ the Son. All creation. All creation gives you praise. You alone are truly great. You alone are God who reigns for eternity. Sabay-sabay natin i-declare, God is great. Amen. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and Your name will be praised through all the earth. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of Your name, the glory of Your name. Sing with us. All to you. All to you, oh God, we bring. Jesus, teach us how to live. Let your fire burn. Let Your fire burn in us, that all may hear and see. God is great. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and Your name will be praised through all the world. Yes, Lord. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of Your name, the glory of Your name. Hallelujah. So we will declare the holiness of God. Come on. 1, 2, 3. Is the Lord, Yes. the whole earth sings, the whole earth sings. Pakinig mo kay Lord. Hallelujah. Holy is the Lord. Yes, God. The whole earth sings. The whole earth sings. Holy is the Lord. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. Holy is the Lord. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and Your name will be praised through all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of Your name. One more time. Let's declare this song. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and Your name will be praised through all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of Your Ay, name. nabubuhay ka nila. 'Cause we're living for the glory of Your name. 'Cause we're living for the glory Yes. of Your name. The glory of Your name. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Malakas na sigawan sa mga nagbibigay ng buhay nila para sa Panginoon. Hallelujah.
masaya ba tayo na naglilingkod tayo sa Diyos? Are we happy that we are worshiping the one true God, the Father in heaven? Amen. We worship you, Yahweh. Ay, wala nag-amen. We worship you, Yahweh. And this afternoon, naniniwala kaming hindi kami sumasamba sa hindi totoong Diyos dahil nararanasan namin ang iyong presensya ngayong hapong ito. God, we just look upon you, God. We just give our hearts. At kung ano man po ang pinagdadaanan namin ngayon, O Diyos, may saya, may pagbagsak, pero kami po ay nakatuon sa iyo sapagkat nararanasan namin ang presensya mo. Come on, let's all worship the Lord. Let's close our eyes. Feel His presence. He is here. And I pray that we encounter Him right now in the name of Jesus as we worship Him. Hallelujah. We worship. We lift up our eyes above the troubles in our land, and together we stand to declare you as King. In times like this, we choose to praise you, for it's you who really matters. You are worthy of all. Let's sing it one more time. Let's lift our eyes to Jesus. Ooh, lift our eyes. We lift up our eyes above the troubles in our land, and together we stand to declare you as King. Times like this. In times like these, we choose to praise you, for it's you who really matters. You are worthy of all praise. Every tongue right now confess, and we will say that you are good, and all the miracles you've done have brought us joy. For we are changed, and all the hope we have, we place in you right now. Come on, sing with us. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Yes, God. Father, we declare. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Once again, let's declare. We lift up our eyes above the troubles in our land, and together we stand to declare you as King. Times like this. In times like these, we choose to praise you, for it's you who really matters. You are worthy of all praise. We will sing, and we will say that you are good, and all the miracles you've done have brought us joy. For we are changed, and all the hope we have, we place in you right now.
our love for Jesus, our love for God. Oh, just close your eyes. We love you, Lord. We love you, Lord.
encountering God right now. Hallelujah. His presence is here. His presence is thick. And He wants to hear your voice. He wants to hear your heart. Worshiping Him. Worshiping the one true God. Come on, raise your voices and sing hallelujah. Sweet voices. Hallelujah. 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 Worship the Lord. Well, let's keep on worshiping Him. Sing hallelujah. Approach His throne. Approach His holiness. Approach His majesty. Oh, hallelujah. Bow down in reverence. Bow down in worship. Father, we allow You to take over this sanctuary and fill us with Your presence so that we may be able to worship You. Come on, cry out to God. Cry your hearts out to God. Encounter Him right now. As we worship, I declare there will be healings in the name of Jesus. Pumunta ka dito na may dinadala ka sa puso. You know, God wants to take that out because He is ready to change you. He is ready to put a new heart in you. And yes, kapatid, you are here. You are chosen by God to worship Him in spirit and in truth. Come on, let's raise our voices. Hallelujah. Oh, You reign in majesty, oh Lord. Hallelujah. We worship You, God. Hallelujah. Hallelujah. Come on, worship Him. There are miracles. There are signs and wonders in your life. Come on, receive the presence of the Lord right now in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let's worship the Lord one more time. Sing hallelujah. Come on, give your best. Give your best shot to God. Oh, hallelujah. Praise it to the Lord. Hallelujah.
pangalan ng Diyos na buhay. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Ama. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka ng aming katawan. Come on, church. You can do better than that. Tumalon! Tumalon! Sumigaw! Umawit sa Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Masaya po kami, Yahweh. Masaya po kaming mag-alay ng masamyong awit para sa iyo. Tanggapin mo ang aming pagsamba. Ito po ang aming papurit pagsamba. Pasasalamat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Lahat na magsabi ng Amen. Amen. Let's praise God. Thank you, worship, Life Giver worship team, for leading us into the presence of the Lord. Kung na-feel mo yung presensya ng Diyos, pwede po bang pumalakpak tayo ulit? Yan. Good afternoon, everyone. I am Fiona, and ako po ay isang church kid. Lumaki po ako mismo dito sa church na to, and ang nanay ko po ay isang single parent. And syempre dahil single parent po siya, meron siyang challenges sa pagpapaaral sa amin. So, I prayed and asked God, Lord, gusto ko pong mag-aral. And true enough, God is so good. I thank the Lord dahil siyang gumawa ng paraan at gumamit mismo siya ng tao na nandito sa church para makapag-aral po ako. Ako po ay bunga ng Life Giverville Academy. Ito po yung school ng Life Giver Church noon. Isang eskwelahan na naramdaman ko ang pagmamahal, pagtsatsaga at aruga. Dahil po dito nakapagtapos po ako ng elementary. And the support didn't stop there. Nakuha rin po akong sa isang foundation na founded by one of our coaches here in our church. And kinuha po nila ako and dinala po nila ako, nilipat nila ako sa isang private Christian school na kung saan marami po akong pinagdaanan at marami rin po akong natutunan. Amidst all of it, I saw how faithful the Lord is to me and to my family. Beyond my capacity, God's provision continues. And beyond all situation, I became resilient. Nagpapasalamat po ako sa mga taong ginamit ng Diyos para sa pamilya namin. And nagpapasalamat po ako dahil hindi napagod ang Life Giver para maniwala at magtiwala sa next generation. At isa po ako sa produkto nun. Nagpapasalamat po ako sa love ng mga tao sa akin at sa pamilya ko kasi sobrang ramdam na ramdam ko po yun. And ngayon po, ako po ay magsi-second year in college na po and I'm still a scholar. I am also enrolled in life group class and is about to graduate na po. I am also one of the mentors sa isa sa mga zone sa Life Giver Metro and serving in our Life for Kids ministry. I thank the Lord for this family. I am Fiona May Saldivar and I am a Life Giver. I'm Maribel Fernandez. Ang family po namin ay very close, masaya at sanay sa simpleng pamumuhay. Ang asawa ko po ay tricycle driver. Pero sa isang araw, sinubok po ang relationship naming mag-asawa. Almost naging broken marriage po kami ng aking asawa. Galit, puot at pagkamuhi ang aking naramdaman. Tumigil sa pag-aaral ang aking dalawang anak. Ako po ay nanghina at dumaan sa anxiety at depression dahil masakit bilang isang nanay na makita ang sitwasyon ng aking pamilya. Nanalangin ako sa Diyos, sabi ko, Lord, dalhin mo po ako sa isang church kung saan ako matutulungan, akong magbago at magpatawad. Dito ko natagpuan ang Life Giver. Sa gitna ng aking pinagdaanan, sinamahan ako ng simbahan. Lalo na po ang aking mahal na mentor na si Dr. Julie. Sa aking struggle, ipinag-pray at hindi iniwan. Kasama ko din silang nanalangin para sa aking asawa at pamilya. Hanggang sa unti-unti na akong binago ng Panginoon. Nainlove ako sa Diyos
at sa discipleship, nag-focus ako sa Diyos. Binago niya ang aking sitwasyon at nakapagpatawad ako sa lahat ng nakasakit sa akin, miski sa aking sarili. Totoo ngang may blessing sa forgiveness. Dahil dito, dumaloy ang blessing sa aking mga anak. Naging working student ang aking panganay, habang nag-decide naman ang pangalawa kong anak na magsakripisyo at magtrabaho para sa mapag-aral ang aming bunso. Dahan-dahan pong naayos ang aming finances at dahan-dahan ko na ding nadala ang buong pamilya ko sa Diyos. Praise God! Nauna po kay Angge. Sumunod ang aking bunso na si Ange. Pati na ang aking asawa. Bilang pamilya, hindi namin nakalimutan ibigay ang nararapat na para sa Lord. Naging part kami sa 36 months pledge campaign ng Project Solomon. At kahit pa sobrang kailangan namin ang amount na yon, hindi kami nag-alinlangang magbigay para sa kingdom ng Lord. By God's grace, nakatapos po ng pag-aaral si AJ at Ange. At ngayon po ay may maganda na silang trabaho. Si Angge po ay patuloy na nag-excel sa work as supervisor. Sa kabila ng pagiging busy sa kanilang trabaho, hindi ito naging hadlang para maglingkod sa Panginoon. As a result, mas naging active na ang aking buong pamilya sa Life Giver at ministry. Si Angge na nasa ministry, nasa production ministry. Si Ange na nasa Life for Kids. Nagkaroon din po ako ng online business, ang Bell Sweet Pastry House. Eventually, nagkaroon ako ng isang life group na akala ko noon hindi ko kaya. Masaya din po akong naglilingkod kasama ang Prayer Warriors Ministry. At natapos ko po ang foundation class hanggang consecration class. Naramdaman ko po kung paano gumagalaw ang Diyos sa buhay namin. At last year po, yung matagal ko na po idinadalangin ang aking panganay na anak, ay finally nakasama na din po namin dito sa Life Giver. At ngayon siya ay nasa media ministry. Habang ang aking asawa ay regular ding umattend sa satellite at life group nila, yung dating magulong pamilya ay inayos ng Diyos. Sobrang pasasalamat ko sa Diyos dahil kasama ko na buong pamilya ko dito sa Life Giver. Salamat sa Life Giver sa tahanan ng pagtahan, tahanan ng di pag-iwan, tahanan ng pagpapatawad, tahanan na pinagtibay ng samahan, at tahanan ng mas malalim na pagmamahalan. I am Maribel Fernandez. Together with my whole family, we are Life Givers. Good afternoon, Life Giver family. I am Razel Almanzor. I was first introduced to Life Giver Church when I was 14 years old. Second year high school ako during that time, typical na estudyante na ang direksyon lang sa buhay ay makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng trabaho at kumita ng pera. Bilang isang youth noon, hindi ko alam ang purpose ng Diyos sa buhay ko. Hindi ko alam na pwede pala akong mag-serve sa Kanya kasi wala naman akong malalim na pagkakakilala sa Diyos. Not until the history makers or the youth ministry of Life Giver Church during that time entered our campus. Yan pa po yung itsura ng church na naabutan ko when I started attending the youth gigs. My sister and I eventually saw ourselves becoming committed to God and to this church family. Natulungan ako ng church to be directed in life and to understand my purpose and calling.
This church taught me so many principles in life na dikit sa turo ng Bible. I graduated high school with a clear vision to go and make disciples. Kaya naman po, when I entered college, right away, I decided to start doing the ministry. Life Giver Church guided me and trained me into becoming someone who can serve God with my gifts and my abilities. I have learned to wait at the right time and preserve my purity. I have learned to honor God, my parents, and my leaders. I have learned to serve Him, and most importantly, through this church, I have learned the real meaning of the principle of giving my tithes. At the age of 16 po, natutunan ko na magtabi ng tithes at paglaanan din ng pera ang ministry. We are blessed dahil hindi po naging madamot ang Life Giver Church na ituro sa atin ang sinasabi ng Bible about tithes, offering, first fruits, and even sacrificial giving. Kaya naman po, bilang estudyante na nagde-disciple, kahit na ang liit-liit lang po ng baon ko, I would give my tithes. Ang na-build na mindset sa akin noon as a student, kung hindi ko kayang magbigay ng maliit mula sa baon ko, paano ako magbibigay ng mas malaki kapag may trabaho na ako? Until I graduated college as a scholar for 4 years and got my first job, I kept in my heart the principle of giving my tithes na natutunan ko sa simbahang ito. October 2020, sa kasagsagan po ng pandemya, I got a new job. I am earning more than my asking salary and I was given a travel opportunity. All I know is these are the results of my prayer and giving. I also remember po, June last year, nagkaroon ng call for bayanihan para sa Project Solomon. And yung pera po, yung kaunting pera na meron ako pandagdag sana sa pagpapaayos namin ng bahay, ay pinledge ko po para sa 7th floor. God convicted me to build His house first before I build mine. February this year naman po, I got engaged. Married couples would know na kailangan po itong paglaanan ng pera. Pero kahit nahirap sa season na to, tuloy pa din po sa pagbibigay ng tithes. I know po that as a result of giving, you know, yung high school friend ko po, the professional makeup artist na ngayon, gave us a huge discount sa kanyang services. And yung college friend ko naman po, na co-owner na ng isang digital printing service, ay sinagot na po lahat ng aming printing needs. Last na po, just now po, you know yourself, someone po messaged me and is asking for my GCash number and telling me na she wants to bless me. I told her na kahapon po nagpasukat ako ng wedding gown pero pang down payment lang yung meron ako. Ang totoo, by faith po talaga yung pang full payment. Wala po akong sinabing amount, pero I just checked my GCash account. May pang full payment na po ako. Sobra pa po yung pang full payment ko. Ibabalik na agad ni Lord yung pang tithes ko ngayon. Sa totoo po, ipagpapa next year na lang sana namin ng wedding dahil kulang po yung pera na meron kami, pero may paraan si Lord. May mga tao siyang ginagamit for us to be reminded of His faithfulness. He is faithful sa mga pinipiling sumunod sa Kanya. Kita niya lahat ng itinanim. Sino ba ako para hindi magbigay? Sino ako para pagdamutan ng Diyos kung after all, the ability to work, the soundness of mind, the strength ay sa Kanya din naman po galing. Now that we are living in the last days wherein people are becoming lovers of money, and now that Jesus is coming really soon, Life Giver Church, let us continue giving in order for us to pass this principle. Let us pass this doctrine on to the next generation. I thank the Lord for this church na hindi napagod maniwala sa next generation. From a 14-year-old youth na napasahan lang din po ng previous generation, now to a 27-year-old soon-to-be married woman, and humbled to be one of the coaches of this beautiful church and one of the Life for Kids teacher. Ituro po natin sa iba at sa susunod na generation ang pagbibigay. I am Razel Almanzor and I am a Life Giver. Life Giver Church, let us all give.
Tumayo tayo lahat. For the Lord is good. For the Lord is good. Raise your hands. Mercy endures forever. Say it, come on, everybody. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. And His mercy endures forever. For the Lord is good. Sing it. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the last time. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Raise your hands, please. May you bless us, Father, as we commune with your word. May you bless us, your children. We are your pasture, the children of your pasture. May you bestow upon us the knowledge that comes from our Heavenly Father. May every word that will come out from your mouth sink in, provide and produce benefits in us, so that we will not be, Lord God, be led by any demonic words coming from the world and coming from the devil. That we will be secured by every word that will be preached today. May the truth come out. May lies be melted away. I pray that you will allow the Holy Spirit to each and every one of us. We are a growing family, and soon we will grow, saturate the whole nation with the mighty, powerful, imperishable Word of God. We love you, we thank you, we praise you. In Jesus' name, everybody say amen. Walang uupo, tayo ay magbabatian. Come on, can we greet one another in the love of the Lord? Sige po. Puri na, hi anak. Hi. Hello. Sige po. Yes. Hi. Go to Life for Kids. Amen. God is good. Hindi ko pa kayo pinapaupo, mga kapatid. Hindi, pwede na upo. Pwede. Nakakaya naman sa inyo eh. Ganun talaga eh. Pinangungunahan nyo ako eh. Joke lang. Pray ng Panginoon Diyos. Asan si Lovely? Where's Lovely? Asan si Lovely? Lovely, asan ka? Lovely, I have a good news because Lovely will be sent to Qatar. Halika. Mabuhay si Lovely. Ipapalit siya kay Trump. Puri ng Panginoon. Si Lovely ay anak ko. He will be going to Qatar to reinforce the ministry of Life Giver in Qatar. And hopefully, baka doon na siya makahanap ng biyenan. Puri na, biyenan muna hanapin ha. Hindi na muna yan, saka na. Pero puri ng Panginoon, at sabi ko kasi niya, it will be a blessing to her, not only to her, but also to her family. But of course, she will be going to Dubai. And sabi ko sa kanya, pagpunta tayo ron, papasyal kita sa Eastern Europe, no? Sabi ko sa kanya, pupunta tayo sa Eastern Europe. Pero mauna ka na, okay? So mag-pray natin si Lovely. Siya ay napakabuting lingkod ng Panginoon sa church. Can we pray for her, Father? May you bestow upon her the blessing. She will be acting as a missionary and an apostle to be sent there to strengthen the cause of the church. She will ministering to the oldies and even to the younger generation. And I hope that you will be putting your words into her mouth
and she will be speaking with power and authority. No weapon formed against her will prosper, but she will, by the power of God, will become so effective in discerning and dismantling the works of the devil in Qatar. Qatar, our church in Qatar, Life Giver Qatar, will become a very strong and numerous church, Lord God, and it will become a model church of Life Giver, and not only of Life Giver, and of other churches too. We love you. We thank you. Be with her. In Jesus' name, everybody say amen. If you are blessed, and if you are being led by the Lord, to plant a seed for her, please do so. Mahal tayo na, Panginoon. Pray ng Panginoon Diyos. I have also good news. I will be going to Japan, Canada, itong August, because we will be handling a big camp of Life Giver there. And of course, we will be starting a church in Kindersley. Pangalawang church na ng Life Giver ang itatayo sa Canada. And soon, nung isang araw, nabigyan kami ng American visa, okay, ng US ng multiple visa. And so hopefully we will be going to LA, to California, to check the potential of starting a church for Life Giver for US. Palakpakan natin ang Panginoon. And hopefully, I will be going to UK to install pastors and ordain, of course, some of the leading pastors in UK. So pag-pray niyo po ako, na gamitin kami tayo ng Panginoon for that purpose. Amen? Are you blessed? Puri na pa. Sabi mo sa katabi mo, malapit ka ng ipadala. Puri na pa. Sapagkat si Jesus ang hari ng padala. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. 1 Timothy 4. 1 Timothy chapter 4. Ang title ay Maling. Sige nga, ano ang title natin, anak? Go. Ang maling God. Kakaproblema ito. Dito tayo. Sabi nga, ang maling God at Jesus na kumakalat. 1, 2, 3, go. Yan ang ating pong pag-usapan. Totoo ba yan, Bishop, na may maling God at maling Jesus Christ na kumakalat? Opo. 1 Timothy 4, 1 to 4. 1 Timothy 4, 1 to 4. The Spirit clearly says that in the later times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Such teaching comes through hypocritical liars whose consciences have been seared as with an hot iron. Ayan. So sinabi rito, sa huling araw, marami daw Christian na i-abandon ang kanilang faith sa ating Panginoong Kristo. And they will be deceived by the deceiving spirits, mga manliling lang at mandarayang espiritu. Bakit? Kasi they will be receiving things taught by demons. Ibig sabihin, kung Christian ito, at sila ay madideceive at i-abandon nila ang faith, ibig sabihin, possible kaya na pastor ang nag-preach o mga ministers na ang nag-preach sa kanila and so they were deceived? The possibility ay opo. So pinakita rito ng 1 Timothy 4 ang magiging behavior ng mga teachers at ang mga deadly teachings ng mga ito sa huling panahon at ito'y nag-start na sana. And so ipa-follow ito ulit ni Paul kay Timothy ang maling behavior ng huling panahon. 2 Timothy chapter 3, 1 to 5. 2 Timothy 3, 1 to 5. But mark this, there will be terrible times in the last days kasi people will become lovers of money or of themselves. Magiging mapagmahal ang tao ng kanilang mga sarili at magiging mapagmahal sa salapi. Magiging boastful ang tao or proud or abusive. Magiging disobedient sa kanilang mga parents at magiging ungrateful o walang utang na loob o hindi mapagpasalamat at sila po ay magiging unholy. So mga kapatid, unholiness will be a common thing in these times. Okay? 3, magkakaroon sila ng, sabi ito, without love, napaka-unforgiving nila, napaka-slanderous nila, without self-control, napaka-brutal, not lovers of good, magiging treacherous, magiging rash, magiging conceited, magiging lovers of pleasure rather than lovers of God. At ang pinaka-nakakalungkot, having a form of godliness, meron pa rin form of godliness, pero hindi mo makikita because they will be denying its power thereof.
Sabi ni Pablo rito, have nothing to do with such people. Decline. Remove yourself out of them. Alis kayo because mako-contaminate kayo. At yan po ang ating pong pag-uusapan. Removing wrong teaching from us. Alisin ang maling katuruan at alisin ang maling pag-uugaling papatay ng ating kaluluwa. Sa ating bansa po, 100 years na nung inattack ang deity at pagka-Diyos ng Panginoon. Mula nung 1914, 18, 20, nag-start ng bakbakan ng panlalait at pagpipreach na si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. At 40 years ago, ay inattack din ang humanity ni Christ. Sapagkat nagkaroon ng mga religious group na naniniwala na hindi tao ang Diyos, kundi Diyos lang o isang uri ng marshmallow na hindi totoong siya'y may katawan. So he was attacked, the deity and even the humanity. Pero today, nagulat ako, tumambulad po sa akin sa huling 3 taon ang blatant and unashamed manner na ang ating Ama sa Langit, ang kanyang pangalan is being attacked harshly, obviously, and in an unsubtle way. At nakakagulat kasi strongly and powerfully, makikita natin na ini-impart ng dyablo na ito hindi sa masasamang tao. Siguro maintindihan ko kung ang church o ang religious group ay hindi talaga sa Panginoon, but blatantly itong mga to, ini-impart ng dyablo sa mga guro o Christian pastors ang katuruan at marami ibig sabihin ang mapapahamak sapagkat susundan ng mga followers nitong mga kilalang mga pastors na ito at ang kanilang katuruan ikakalat nila sa kanilang simbahan at magugulat kayo kung paano ito e-amenan ng mga tao. Ang turo na ito ay tinatawag na Jesusness. Sige, Jesusness. Ayan, Jesusness. So ano tong Jesusness na ito? Sabay-sabay nga, Jesusness. Naniniwala itong Jesusness na ito na ang Panginoong Jesus daw ay dalawa lang. Whether unjust daw ang ating Panginoon ay loving, yun lang daw siya at wala na siyang ipapakita, iba pang uri ng character traits at dagdag na natin ang pagiging compassionate. Ang ginagawa nito mga pastors na ito ay umaatake sila at tinuturing ang ibang mga Christian group o ibang relihiyon na tinuturing nila mga Pharisees at mga religious group o mga makasalanan. At naniniwala itong Jesusness na ito na ang Panginoong Jesucristo ay may bagong utos na tinatawag nilang New Covenant. At wala raw utos ang Panginoon sapagkat naniniwala si Jesusness na ang laws na ibinigay ng Panginoon sa Exodus, Leviticus, Numbers hanggang Deuteronomy ay hindi na daw law na dapat i-implement sa panahon natin. So ang bagong utos lang daw ni Lord ay love, sabi mo nga love, tsaka compassionate o compassion. So wala raw law, kundi yung New Covenant lang na galing sa ating Panginoong Hesus. So hindi ganun ang nakita natin sa Bible kasi pag chinek nyo ang Bible, unang-una, sinermonan ng ating Panginoon sino-sino. Ang Pharisees at Sadducees, sinermonan niya. Nagbitaw siya ng mga words na, woe to you. Loving ba siya sa Pharisees? No. Loving ba siya sa Sadducees? No then. Sapagkat binantaan niya ito ang mga ito sa kanilang mga maling behavior, ugali at laws. Pangalawa, sinermonin din niya ang mga scribes and teachers of the law. Tinuruan sila, dinrebuke publicly, at sinabi ng Panginoon kung ano ang kanilang kamalian. Di ba? Baka sakali sila ay matauhan. At alam naman natin lahat na may mga scribes, Pharisees na na-born again sa pagkatao ni Paul na hinabol pa rin ng Panginoon. Okay? Number 3, hindi lang yun. Maging ang mga disciples ng Panginoon ay na-sermon hindi niya. As a matter of fact, maraming instances na sinabi ng Panginoon sa mga disciples niya na ye of little faith. Hanggang kailan ko kayo makakasama? Pinagalitan din niya. Minahal niya, pero pinagalitan din niya. Ganon din ang mga grupo at ang buong Nazareth na nag-decline kay Jesus ay nakatikim din ng salita at ng prophecy sa Panginoon. Maging ang mga tao sa temple na pinagalitan din ng Panginoon. Ayan, nagbigay siya ng mga warnings, nagbigay siya ng mga admonition
At ginamit niya ang Torah o law na sinasabi nilang wala na at ang mga ito ay kinumpronta ng Panginoon. So hindi ako nakakakita lang na loving ang Panginoon or compassionate kasi talagang inaddress din niya ang lahat ng mga tao. So hindi lang siya nagpapakita ng isang imbalance na pagkatao o imbalance na character sapagkat yun na siya at yun na magiging program niya. No. At nakakagulat, okay na ito na baka loving nga ang Panginoon, which is true and compassionate, at hindi siya nagagalit sa mga disciples niya, hindi ko yun nakita. Pero isa sa nakakatakot na turo nitong Jesusness, sabi rito, ay ang Diyos daw sa Old Testament, si Yahweh, ay hindi ang Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo. So bakit may sinasabi sila na si Yahweh ay hindi ang Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo sapagkat ang Ama daw ng Panginoong Jesucristo ay si El Elyon. Sa English, is the Most High God. Yahweh, Lord, El Elyon, Most High God. So sa pagkakahiwalay na ito, lumalabas, papasok dito yung turo na tinatawag nating dualism. So what is dualism? Dualism, sabi rito, is the division of something conceptually into two opposed or contrasted aspects or the state of being divided. Ibig sabihin, ang dualism ay nagtuturo na inumpisahan ito ng mga Gnostics o Gnosticism. At sinundan pa ulit ito ng another group na mula dito, hindi tawag na Docetism. Mga words na ito na pwedeng checkin nyo sa Google na mabigyan kayo ng proper definition. At lumalabas, nung 2 hanggang 3 century, ay kinalat ito, itong teaching na ito, ng isang preacher na anak ng isang bishop, okay? O ng isang manggagawa, by the name of Marcion. Ayan. Si Marcion. Napapanood nyo yan, John and Marcion, tama ba? Si Marcion ay isang itinerant preacher na nag-appear noong 2nd, 3rd century na nangaral nitong dualism na ito. Sa mga kapatid, yung teaching ngayon na nakiririnig natin ay matitrace natin sa kanya. Kay Marcion. So sino ngayon si Marcion? Si Marcion is from Sinop, Turkey, who became an itinerant preacher. Yumaman ng yumaman ito. Kaya lang nung yumaman siya ng yumaman until na-engross siya sa Panginoong Jesucristo kasi gustong-gusto niya ang Panginoong Jesucristo. Kaya nakapag-create siya ng kanyang sariling katuruan. Pero makikita at mararamdaman mo ang kanyang inis at hatred sa mga Jewish people. Galit din siya kay Peter at galit din siya sa ilang mga apostol. As a matter of fact, naniniwala itong Marcion na ito na ang pwede mo lang pakinggang apostol ay si Pablo lang at si Luke, na writer ng Luke at Acts, at ang ilang Pauline letters. So naniniwala siya na ang buong Old Testament ay hindi na dapat basahin. At ayon sa kanya na ang Diyos na nakita daw niya sa Old Testament was a vengeful God, mapaghiganting Diyos. And according kay Marcion, na ang Diyos daw sa Old Testament ay mamamatay tao, kaprityoso, mahilig humakot ng tithes at offerings at mga iba't ibang mga offerings. At ayon sa kanya ay magnanakaw daw itong Diyos na ito at punong-puno ng galit at laging gustong gumanti. At ayon kay Marcion, ng Diyos daw na ito ay maraming pinatay. And so he was guilty of murder. Kaya, nung sinabi ni Marcion na ang tanging dapat basahin lang ng church ay ang Book of Luke, followed by the Pauline letters, nagkagulo ang 2nd, 3rd century. Napilitan ngayon ang mga church at ang mga magagaling na mga batikang mga church leaders natin na kolektahin na kung ano ang papasa. Kasi nga may tinatawag na Marcion canon. Ano tawag nila? Marcion canon. Sabihin, canon o panukat. Panukat kasi ang canon ng tamang babasahin. Until, dahil sa kanya, ay nakolekta ang 27 Biblia ng bagong tipan. At ang unang-unang lumaban kay Marcion
ay si Irenaeus. Sabay-sabay nga tayo, Irenaeus, na nagbigay ng canon, na nag-canonize ng 4 na ebanghelyo na siyang binabasa nyo ngayon. Ano-ano yon? Sige. Matthew. Parang hindi nyo yata alam. Okay. Ulit, Matthew, Mark, Luke. Para ipakita kay Marcion na hindi masama ang Matthew, si Irenaeus mismo, na disciple ni Polycarp. Si Polycarp, disciple ni John the Beloved, ang nagsabi, yung 4 na ito, ang gospel, at hindi lang ang Book of Luke. Nilampaso ni Irenaeus itong tao na ito sa sobrang sakit na ginawa niya sa Kristyanismo. So balikan natin ulit. Okay? So ano ngayon to? Ngayon, kung babalikan ko ulit ang bagong teachings ng Jesusness ngayon, may bago na ngayong teaching Jesusness, halos niyakap nila ang controversy ng teaching ni Marcion. Hindi hawig, pagbabalik. Hindi balik. Hindi hawig kung hindi revival. Hindi hawig kung hindi resurrection. Ibig sabihin, bumabalik si Marcion sa panahon natin ngayon at sa panahon na may mabubuti tayong anak at kapag napanood ito nila at napakinggan, may possibility sa susunod na generation natin, babalik ulit ang Marcionism. At magkakaproblema po tayo lahat. Andiyan ba kayo? Sa lupit nitong teachings na ito, umabot pa ng 4 na magagaling na mga writers. Ha? 4 pa na magagaling ng mga writers hanggang sa dumating si Origen and completely binaon after 200 years sa hukay ang Marcionism at hindi na nakabalik until, nagulat ako, 3 years ago, nakabalik pala. Ingat tayo lahat. So Bishop, ano pong ibig po sabihin nito? Kalakip ng teachings ng mga Jesusness ay ang paglitaw ng paniniwala na wala na raw second coming. Si Santa Claus baka dumating pa, pero ang Panginoon daw wala na. Higit sa lahat, naniniwala din sila na mukhang wala ng impyerno. Siyempre, kung wala ng impyerno, lulusot na rin sa susunod na panahon na wala na rin sigurong. Wala na rin daw literal 1,000-year reign ni Christ sa kanyang pagdating. Sa mga kapatid, magkakalabo-labo ang doktrina natin. Problema ngayon ng mga churches, kung manonood kayo lagi ng Facebook at ng mga Reels, karamihan ngayon ng mga teachings ng mga pastor ay lagi motivational. So, hindi maa-address ngayon ng Jesusness. And so, sa susunod na 5 taon, ay tatalunin tayo ng doktrina na ito kasi wala nang po masyadong pastor na nagtuturo ng doctrine. Kasi daw, hindi raw sanay ang tao. Dapat dan daw, minomotivate sila ng minomotivate kasi yun daw ang kailangan ng tao. Hindi po yun ang alam ko kasi ang nakalagay sa Bible, that man shall not live by bread alone, but by every words, bibliology words, di ba? And from the word comes God, theology, and from the word comes Christology, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ang motivational speaking o messages ay hindi pagkain ng kaluluwa. Ang pagkain ng kaluluwa ay isang matibay na doktrina na magpapatibay sa atin upang hindi tayo maligaw. Ibig sabihin, pwede ba maligaw ang Christian? The answer is yes. Pwede ba na after mo ma-born again at makilala ang Panginoon, ay mapahama ka? Yes, isang wrong doctrine lang. So isa sa pinaka-highlights na ito ay si Yahweh ay ang Old Testament God. At ito ay, sa mga kapatid, yung New Testament God ay si El Elyon. Magkahiwalay na. Old Testament, Yahweh, at si Yahweh pala ay si Demiurge. Siya yung Demiurge ng Gnostic. So Bishop Manny, ano yung Demiurge? Pakita natin ang picture. Sapagkat nung unang panahon ay meron silang classical image na na-create na may 2 Diyos. At si Demiurge ay ito. Si Demiurge ay isang evil god na nag-create ng buong sanlibutan, pati sangnilikha. At siya ang posible at possible na gumawa ng all matters. Naniniwala ang Gnostic na si Demiurge, since nag-create ng mga ito, pati katawan ng tao na pinananahanan ng masama. So naniniwala ngayon sila that all matters are evil.
So ang sagot ko, what's the matter with you? So all matters are evil. And since ang gumawa daw ng buong sanlilikha at ang creator ng buong sanlilikha ay si Demiurge, and so si Demiurge ay demonyo or evil. Ang nakakagulat, dumating sa point na ang Jesusness ay magtuturo ngayon sa susunod na mga panahon na ang si Yahweh ay evil. Kasi nilagyan na nila ng pangalan ngayon na si Yahweh ay ang Diyos ng lumang tipan, similar sa Gnostic na si Demiurge na hari at Panginoon at creator ng lumang tipan. So ngayon, ang magiging problema na natin ngayon ay ang laking problema nito. Ibig sabihin, kung maniniwala ngayon tayo lahat dito, and then mapagbibintangan ngayon nating si Yahweh ay masamang Diyos. So blatantly, ang sinasabi nila ngayon kay Yahweh, okay, Yahweh is a murderer. Yahweh is greed or greedy. Not only that, Yahweh is a thief. And Yahweh daw ay matakaw sa offerings. Not only that, since marumi, matakaw si Yahweh daw ay marumi, kasi daw sa Old Testament, mahilig sa tugo, winiwisik-wisik sa flooring. Eh di marumi ang Diyos. So that's how they handle the scripture. And so, naniniwala rin sila na ang ama ng Panginoong Yesus ay si El Elyon, iba o different kay Yahweh. Tawag dito ay dualism. Lumalabas na may dalawang Diyos na nag-uumpugan sa lumang tipan. Yung isa inferior si Yahweh at ang isa ay mas mataas si El Elyon. At ayon sa kanila, nung dumating daw ang Panginoong Yesus, He will be introducing El Elyon and He will be representing the Father, and His Father daw is El Elyon. Patay. Nandiyan ba kayo? So ngayon, ang gagawin ngayon natin sa church, tatanungin ko kayo ngayon, aalin natin ang scripture, kung ang sabi sino ito, si Marcion, na ang Old Testament God si Yahweh ay evil, ay thief, ay murderer, checkin natin ang sabi ni Moses. Can we go to Moses? Checkin natin kung ano ang sabi niya sa Diyos niya nung panahon niya. Followed by Nehemiah, next Jonah, and then the Psalmist. Tingnan nito, Exodus 34, 5-7. Sabi niya, then the Lord, Yahweh, came down in the cloud and stood there with him, proclaimed His name, the Lord, close parenthesis, Yahweh. Okay? Verse 2. Verse 1 pa lang tayo. Ayan. Okay? Ayan. He passed in front of Moses, proclaiming the Lord, Yahweh, and the Lord Yahweh, the compassionate and gracious God, Elohim, is slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to 1,000, and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet, He does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of their parents to the 3rd and 4th generation. So ayon kay Moses, si Yahweh daw ay compassionate. Si Yahweh daw ay gracious. Si Yahweh daw ay slow to anger. Si Yahweh din daw ay abounding in love. At si Yahweh daw ay faithful. Nagme-maintain daw si Yahweh ng pag-ibig sa 1,000 henerasyon, sa 1,000 taon. At mapagpatawad daw siya sa kasamaan. Pinapatawad daw niya ang kasamaan, ang pagre-rebellion, at ang kasalanan. At hindi daw niya agad sinaserve ang punishment sa guilty, even though dapat na. At hindi raw niya pinaparusahan ang mga bata nito maging ang kasalanan ng kanilang mga magulang. Unpunished. Pero siyempre, paparusahan din niya ang mga ito sa 2 hanggang 3 saling lahi. So hindi ang sabi ni Moses. Ang sabi ni Moses that Yahweh is compassionate, that Yahweh's love is great. He loved the people for 1,000 generations. He is gracious. He never harbor bitterness against anyone. Sabi niya, Moses. So mag-decide ngayon ako, sino paniniwalaan ko? Si Jesusness o si Moses?
O baka naman si Moses lang. Can we go to Nehemiah? Ano sabi ni Nehemiah? Nehemiah 9:17. Sulat po ninyo ito. They refused to listen, failed to remember the miracles you performed among them. They became stiff-necked, and in their rebellion appointed a leader in order to return their slavery. But you are a forgiving God. You are gracious. You are compassionate. You are slow to anger. And not abounding in love. Therefore, hindi mo naman kami iniwan eh. Kami nang iiwan, pero you therefore did not desert them. So ayon kay Nehemiah, hindi yun ang sinasabi niyang according sa mga Jesusness ngayon. Na sinasabi nila, ang Panginoon ay evil, magnanakaw. Hindi. Ang sinasabi nila, Panginoon namin ay mapagmahal at mapag-ibig. Ang Panginoon namin ay maawain. Ang Panginoon namin ay punong-puno ng biyaya at awa at dahan-dahan lang at mabagal magalit. Anong sabi ni Jonah dito? Jonah chapter 4 verse 2. Then he prayed to Yahweh. Sabi niya, isn't this what I said, Yahweh, when I still at home? That is what I tried to forestall by fleeing for Tarshish. I knew, Yahweh, that you are gracious and compassionate God, that you are slow to anger and abounding in love. A God who relents from sending calamity, hindi agad nagpapadala ng kalamidad. So para-pareho sila, Moses, Nehemiah, Jonah. And so siguro ang gawin natin, iti-checkin natin ngayon ang sinasabi ngayon ng psalmist, ng mga aawit. Tingnan natin, Psalm 103 verse 7 to 13. And sabi, He made known His ways to Moses, His deeds to the people of Israel. The Lord Yahweh is compassionate and gracious and slow to anger and abounding in love. Paulit-ulit. 4 na witnesses na nagsasabi ng Old Testament God is not an evil God. So ang tanong ko ngayon, magdidesisyon ngayon ako, sino ngayon ang paniniwalaan ko? Whether I will be believing the Jesusness, the new Orthodox teachings, o di ba? Neo-Orthodox, or paniniwalaan ko yung 4 na witnesses na mga writers na nagsasabing, hindi masama si Yahweh. Okay? So ngayon, ang premise na si Yahweh at si El Elyon ay magkahiwalay na entidad o persona must be answered today. Dapat masagot natin sa scripture na talaga bang hiwalay si Yahweh at hiwalay ang Panginoong si El Elyon? O talaga ba si El Elyon ay hiwalay kay Yahweh? Ano ba sila? Mag-isa lang ba sila? Then I found this scripture. Psalm 92. Can we go to Psalm 92? Sabi rito, it is good. Sabay-sabay nga, it is good. Oh, sabi rito, it is good to praise the Lord Yahweh and make music to your name, O Most High. Aba, isang verse, yung 2 pangalan nag-appear. Isa lang yan. Hindi ko na kukunin lahat kasi marami. So it is good, dapat daw purihin si Yahweh at dapat kantahan at lakipan ng kanta si El Elyon. So tuloy natin ito, since mukha yatang itong Psalm 92 ay bahay ni Yahweh, at sinabi ng Psalm 92 na si El Elyon ay si Yahweh, tingnan natin kung mag-a-appear pa si El Elyon sa Psalm 92, na hindi na mapaghihiwalay kasi nag-appear sila sa isang verse. Tingnan natin ngayon, sa succeeding verses, sino? Tingnan natin kung talagang sasabihin ng Psalm na masama at pumapatay si Yahweh. Psalm 92. Balikan ulit yung 1. Can we go back to 1? It is good to praise Yahweh, make music to your name, O Most High God, El Elyon, proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night. Verse 4, for you make me glad by your deeds, Yahweh. Lord, gustong-gusto ko, tuwan-tuwa ako sa deeds mo, Yahweh. And I sing for joy at what your hands have done. Hindi naman sinabi natatakot siya sa galaw ni Yahweh. Hindi rin niya sinabi na pumapatay si Yahweh at ang lahat ng dagukan ni Yahweh pinulot sa Pluto at ang lahat ay binigyan niya ng kadiliman. Wala. Sabi niya, tutuwa ako sa gawa mo. Nagre-rejoice ako. Verse 5, how great are your works, Lord Yahweh. How profound your thoughts
Akala ko ba si Demiurge na walang inisip kundi kasamaan sa buong mundo, nag-iisip ng masama upang makaganti, vengeful na Diyos? Sabi rito, hindi naman Si Yahweh, how profound your thoughts are. Or were. Wow. Tuloy tayo, verse 8. But you, Yahweh, are forever exalted. Dapat kang purihin ni Yahweh. Bakit mo pupurihin kung pumapatay? Bakit mo pupurihin kung nagnanakaw? Bakit mo pupurihin kung ito ay gumagawa ng kasamaan? Bakit? Bakit mo utusan psalmist na purihin ang tao sa kanilang pagsamba ang isang Diyos na masama or evil? Verse 9. For surely your enemies, Lord Yahweh, surely your enemies will perish. All evildoers will be scattered. Lahat ng kaaway mo, Yahweh, mapapahamak. Di ba yung Yahweh nila masama? Di kawawa yung mga pinapatay? Di siyempre, nasa side ni El Elyon yung mga pinatay niya. And so, babalikan ng Panginoong El Elyon si Yahweh. Hindi. Sabi niya, hindi. Yung masama mong kaaway, sino raw ang kaaway dito ni Yahweh? All evildoers. Akala ko ba si Yahweh ang evildoers? Bakit yung mga evildoers ang may scatter? Di ba? It's quite confusing. Why? Because nagdikta ka kung anong gusto mo Nagdikta ka, nagkwento ka, at kinuha mo ang mga kwento nung araw na mga kwentong inambing mo na yun si Yahweh. Verse 13. Planted in the house of Yahweh, they will flourish in the courts of our God. Sabi niya, Israel, patanim kayo sa bahay ni Yahweh, at ang lahat ng naitinam dito ay mamumulaklak. And last, this is the atomic bomb. Dalawa ang gagawin ng verse 15. Una, yung unang line is atomic bomb, tapos yung huling-huli will be the nuclear bomb. So what is the atomic bomb? 15. Proclaiming the Lord Yahweh is upright. Boom. And last is the nuclear. What is the nuclear? Ayun. Sabay-sabay. And there is may kasamaan ba kay Yahweh? None. Not even one. Hello? Wow. Sabi mo sa katay mo, wow. Tapos na po ang gera. Sabog po ang kalaban. So question siguro, Bishop, ano ang danger nito ng maling turo? May danger ba ito sa part ko bilang Christian? Opo. Deuteronomy 29:16-18 ay ang warning. You yourselves know how we live in Egypt. Naalala niyo ba paano tayo namuhay sa Egypt? How we passed through the countries on the way here? Diba? Alam mo niyo man kung saan tayo dumaan. Okay, next, 17. You saw among them their detestable images and idols of wood and of stone, of silver, and of gold. 18. Kita nyo yan, ang mga Diyos-Diyos nila. 18. Make sure there is no man or woman, clan or tribe among you today whose heart turns away from the Lord, our God, to go and worship the gods of those nations. Mag-ingat kayo. Make sure that there is no root among you that produces such bitter, sabay-sabay nga, bitter poison. Problema natin, mag-ingat daw tayo na baka yung pait ng maling turo, pait ng pag-uugali, pait ng karanasan, bitterness, ay mag-ugat sa atin kasi that is a bitter poison. Mga kapatid, nagkakaroon ng wrong doctrine kapag may bitterness. Nagkakaroon ng wrong doctrine kapag ini-interpret mo ang Bible bitterly. Minsan, pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos o ng Word of God, lagi meron tayong biases at pwedeng meron tayong prejudices. Mali. Kaya mag-ingat daw tayo, baka maligaw tayo.
Ibig sabihin, hindi lang natin inaayos ang ating faith. Hindi lang natin inaayos ang ating career. Hindi lang natin inaayos ang ating finances, which is, I think, well to do. Do it. Importante, ma-establish tayo financially, psychologically, mentally, emotionally, physically, and of course, spiritually. Yes, tama yon. But, you need, kailangan mo maayos ang sarili mo doctrinally. Pag hindi maayos ang doktrina mo, hindi aayos ang buhay mo. Magulong doktrina, magulong buhay. Magulong doktrina, magulong buhay. Labo-labong doktrina, labo-labong buhay. So, uunahin ko ngayon, ayusin ito. So, paano ko ito magiging maayos? Importanteng hindi ako. So, meron bang possibility that Marcion, because of his bitterness against the apostles, di ba, made a way for him to create his own evil doctrine? Yes. His bitterness against Polycarp. Si Polycarp ay disciple ni John the Beloved. Minsan nagkita silang dalawa, nagkasalubong na ganyan, no? Siyempre nakita na siya ni Polycarp. Nakatingin si Polycarp sa lupa. Siya naman, babatiin niya si Polycarp eh. Nilampasan siya ni Polycarp. Ito sabi sa kanya, sabi ni Marcion, Polycarp, hindi mo na ba ako kilala? Hindi siya tinignan ni Polycarp. At ang sagot ni Polycarp, kilala kita, anak ka ni Satanas. Anak ka ni Satanas. Dinumihan niya ang doktrina ng Panginoong Yesus. Are you still with me? That bitterness, di ba, grows until it become, di ba, finally, a super demonic teachings that are poisons to your souls. Na wag kayong makikinig ng maling doktrina kasi lalasunin ang kaluluwa mo. At may warning, ang writer ng Hebrews. Can we go to Hebrews 12, 4-15? 14-15. Kukuha tayo ng 4 na puntos dito. Dito ako matatapos. Sabi ng 14, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. See to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and to defile many. Sabi rito sa Tagalog, sabi niya, pilitin ninyong mamuhay ng may kapayapaan sa lahat ng tao at maging banal. Kasi kapag walang kabanalan, hindi ninyo makikita ang Diyos. Dapat, hindi kayo mahulog mula sa biyaya ng Diyos na walang pait na ugat ang lumalago sa inyo na magiging daan ng gulo at makapagpaparumi ng marami. 4 na importanteng bagay. Importante, number 1. Can we go to number 1? First, effort ka to live in peace with all. Dapat tayo mga Kristiyano, unang-una maging payapa ka sa lahat ng bagay. Try to live with peace and in peace. Huwag tayong maligalig, huwag tayong magulo, huwag tayong palaaway, huwag tayong maging pala-argumento. Dapat tayo mga Kristiyano, hindi tayo mahilig sa issue. Diba? Kasi pag mahilig ka, magiging bandage mo yan at makikilala ka bilang isang taong magulo. No, sabi niyo, you try to live in peace. One of the fruits of the Holy Spirit is peace, that you begin to live in peace, that you are at peace with everyone. You try it. Bishop, hindi ko talaga kaya. You try to live in peace. Bakit? Pagmumulan niyan ng mga maling turo. You will be interpreting the scripture according to your spiritual condition. So, if your spiritual condition is something that is magulo, Cebuaneta, masamok, magulo, then you will be interpreting the scripture, masamok, magulo. And you will be living with your spouses, your children, and even your colleagues, and even to your church mates, magulo. Sabi ni Paul, sabi ng writer rather, you live in peace.
with all. Anytime you read the scripture, don't argue with scripture. Observe. So, ang ginawa ni Marcion at ng Jesusness, as they observed the scripture, sabi niya, bakit pumapatay? Katulad ng isang issue. Nakita nila, 1 Samuel, na inutusan ng Panginoon si Saul. Sabi ni Yahweh kay Saul, Saul, patayin mo si Amalek, kasama ng kanyang mga anak, maging ang kasama nito sa loob ng tahanan, ubusin mo lahat sila. And so they concluded, basa mo kay magulo yung utak eh. So ang conclusion ngayon nila, na bakit ganun itong si Yahweh na inuutusan niyang pumatay yung tao? Bakit niya papapatay? And so they concluded that Yahweh now is a murderer. Sabi ko, that is wrong observation. Bakit hindi mo tinangin si Lord? Sino si Amalek? You know, Amalek was exactly like Hitler. Question, kasama mo si Hitler sa buhay mo tsaka sa kwarto mo? Tatahimik? Hello? O hindi tatahimik. Bakit? Ang iniisip lagi ni Hitler, paano papatayin ang Hudyo? So how many Jews were killed? Around 5 to 6 million. Around 5 to 6 million Jews were killed. Tanong, ilang may kapansanan ang napatay? Yung pilay, yung bulag. Ilan na napatay nila? 1.6 million. Total, because of the hatred and bitterness of this man, 52 million souls perished during World War II. Tatanungin kita, bakit ka magagalit kay Yahweh? Papatay si Amalek. Dahil naawa ka? Maawain ka, tama? Tama? Kaya ang dami namamatay. Kasi maawain tayo lahat. Ilan na namamatay sa atin sa kalye? Kasi naaawa tayo sa mga driver. Kasi pag hindi sila nag-drive, hindi mabubuhay yung mga anak nila. Tanong, ilang bata ang nasasagasaan everyday dahil sa mga driver? Isang araw, muntik na ako masagasaan dyan eh. Huminto na yung bus eh. Sabi ko, di huminto siya. Yung pangalawa ko, buti na lang, hindi ako tumuloy. Wasagasaan ako ng driver. Tapos sabi mo, grabe, lupit naman ang bansa natin, tinanggalan sila ng lisensya. Paano sila mabubuhay? Oo. Bakit siya dapat tanggalan ng lisensya? Dahil mamamatay. May concern ka doon sa mabubuhay, pero wala kang concern sa mamamatay? What kind of observation is that? Hello? Alam mo, problema natin, pag nag-i-interpret kayo ng Bible, ang bait-bait nyo. Alam mo bakit ang bait-bait nyo? Tanungin nyo ako bakit. Kasi hindi ka damay sa kwento na yan, kaya ang bait mo eh. Pero kung damay ka dyan, pinanalangin mo lang, Lord, hindi ba pinapanganak si Amalek, pakipatay mo na. Kasi bakit? Damay ka, kaya ka ngayon nagpe-pray na eh. Si Jesusness ba, damay doon sa kwento? Hindi. Nakibasa lang siya. Pero mali ang handling niya. Are you still with me? Yes. Dapat may effort ka to live in peace. Dapat ang understanding mo sa kwento ng Bible, hindi based on your emotion. Kakainis naman, pa siya pumapatay? Ayoko na sa kanya. Bakit gusto siya ng dugo? Bakit hinihinga niya yung tao ng offerings? Sobra naman siya, hindi man lang niya naisip kung may tanghalian yun. Alam mo, kung ganyan ka magbasa ng Bible, wag ka na lang magbasa ng Bible. Nagwawala ka eh. Ang hirap mo kasama sa bahay na, ay, ba't nagagalit ka? Naglagay na ng pula dito sa, kumuha na ng panaksak na gaya na, at saka ng sundaw. Papatayin ko si Lord, kasi si Lord ay ganito. Sandali lang. Nagbabasa ka eh. Basahin mo ang Bible in line sa kwento ng author. Saka mo maiintindihan. Tama ba? Purihin ng Panginoon Diyos. And so, bakit tayo nakakaproblema? Kasi mali ang handling ng emosyon natin at ng precept at ng understanding natin sa Scripture. Kasi minsan mali ang pag-uugali at buhay at karakter natin sa pagbabasa ng Biblia. You always read the Scripture in line with the thoughts of the writer, and if it is possible, ask the Holy Spirit for the possible meaning, and then you will be illuminated. Magugulat ka, wow, ganun pala ang Panginoon Diyos. Palakpakan natin ating Panginoon. Number 2, make effort to live in peace. Number 2, dapat holy tayo in everything. Sabi, and be holy. Sabay-sabay nga, be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Kaya sabi niya gano'n, dapat badal tayo, malinis tayo. Ngayon, ang pinaka-preachings ngayon, malimit, ikot-ikot.
Kasiyahan mo kung saan ka masaya. Gusto ng Panginoon magpakasaya ka. Kaya gumawa ang Panginoon ng alak para magpakasaya sila. Hindi po yung reason ng alak. Ang pagkakagawa ng alak sa Bible ay pagpapakita ng abundance ng Panginoon na hindi niya iiwan yung mag-asawa sa panahon ng kahihiyan. Hindi po para pasayahin sila, pare. Ano, pare? Puri ng Panginoon, pare. Puri na. Hatiin na natin ang Red Horse, pare. Tapos na ang Red Sea. Kung ganun ka umintindi ng Bible, tama, yung church mo will produce glutton and will produce drunkards. That is not how you handle the scripture. You always look at the scripture in line with the thought and the theme. What was the theme? Napahiya yung pamilya. Hindi sinabing, hindi na kami nag-enjoy dito, gawa mo kami ng alak. Hindi, napapahiya yung mag-asawa. At ang Panginoon dumating upang hindi sila mapahiya. At na hindi pa sila napahiya? Yes, hindi sila napahiya. Sapagkat andun ang Panginoon, gusto niya makarejoice sa abundance at ang presence ng Panginoon ay hindi mauubusan ng mga bagay. At ipinakita roon ang isang pinakamatinding himala, ang paggawa ng alak mula sa ordinaryong tubig ay pagpapakita ng unang-unang milagro ng Panginoon na si Jesus. Bukod dyan yun, si Jesus ay Diyos. Hindi ho para painumin sila at maglasing na pare, rakraka na, pare. Baka mahulog eh. Sabi ko, paano napapakinggan to ng mga tao? Hello? Number 3, dapat din ka mahulog, dapat hindi ka mahulog sa grace ni Lord. See to it that no one falls short of the grace of God. Tayo mga Christian, we might be falling from the grace of the Lord. If we try to abuse the grace of God is for us not to continue to sin, but for us to stop sinning. The purpose of grace is for us to live victoriously, not for us to sin continuously. May biyaya, hindi ka iiwan ng Panginoon, patatawarin ka na pa, patatawarin pa. Tagal-tagal mo ng Kristiyano, hindi ka pa makalaya sa kasalanan na yan. Kailangan mo biyaya ng Panginoon. The grace is not, the intention of grace is for us not to commit sin, for us to stop sinning and continuously live a victorious Christian life. Ay, mag-ingat ka. Baka malaglag ka sa grace. Gamitin mo, mag-enjoy ka sa grace kung gaano ka powerful ang grace. And huwag ka aalis sa grace. Sa biyaya ka mabubuhay, sa biyaya ka mamamatay. At ang biyaya ng Diyos nasa iyo, pero huwag mong abusuhin. Kasi pag inabuso mo yan, yung biyaya na yan, na siyang magiging tagapagtanggol mo, ay siya na ring hahatol sa iyo. Don't do that. And number 4 and last, which is very, very important as a Christian, that we will never engage ourselves in adopting wrong teachings. Wrong teachings are venom. Wrong teachings are poison. You see to it that anytime that you are in a life group, that you are not discussing the church, discussing the Bible based on your anger against your church, based on your anger against someone else. You don't do that. Kasi the bitterness will grow until it will become what? Become an entity that will completely destroy the life group. Please refrain from talking about things that are not, hindi dapat pag-usapan inside a life group. The life group must be the abode of God, where the grace is experienced each week. That dapat talaga walang bitterness. That you don't talk in your life group. Diba? Your sentiment against our nation, against our president, against kung sino man, or even against our church. Don't do that. In the life group, dapat life is circulating around. That each one of you are experiencing life to the fullest.
As we go and check the meaning of the Scripture, allow the Scripture, di ba, to reign in our midst. Hayaan mo ang salita ng Diyos maghari hanggang sa mabago tayo. Alisin ang galit. Kung hindi, mamamali ang interpretation mo sa Bible and so makikipaggera ka sa Scripture? No. Verse 4, dapat wala kang pait or bitterness sa heart. Bakit? Ayun ang sabi niya, oh. Sa bitter root, that there will be no bitter root, grows up, sige, and cause trouble, and defile many. So ano nangyari kay Marcion? Marcion was so bitter in many things, with many things. Bitter siya sa institution at church. Ken. Bitter siya sa institution ng church. Bitter siya sa apostles, bitter siya sa apostolic fathers, bitter siya kay Polycarp, bitter siya sa scriptures, galit na galit siya sa Exodus, galit na galit siya sa Leviticus, galit na galit siya sa Numbers, galit na galit siya sa Deuteronomy. He hated the kwento of Deuteronomy. Dapat we remove our bitterness, our resentment, or else we will not be used by God mightily. We will not be handling the Scripture correctly and accurately. Bakit? Masama ang loob mo eh. Mali. Dapat walang bitter root that grows up. Dapat maayos ang ating puso. Di ba? Kasi pag ni-remove mo yung resentment, bitterness with people and institution, kasi yan ang magdidikta sa iyo sa understanding mo sa salita ng Diyos. Kaya ang life group magiging bahay ng resentment, bahay ng bitterness. Maglalabo-labo ang katotohanan ng salita ng Diyos at magugulat ka, madidefeat mo ang purpose. And one day, you will find yourself going against the Scripture and you will be creating your own doctrine to fit your bitterness and to fit your arrogant spirit. Don't do that. Take care of yourself. Take care of your soul. Sabihin mo sa Diablo, this is my soul. I will protect it. Sabihin mo sa bitterness, this is my soul. I will keep it holy. Amen? Do not allow anyone that will whisper sa iyo sa tenga mo, ganito, ganyan ka. No, sabi niya, no. Huwag mong i-allow any bitterness to be planted into your heart. Huwag mo hayaan na may misunderstanding ka sa Scripture na magdidikta sa iyo. Talagang masamang Diyos yan. Iba siguro ang Diyos yan. Tama ito, Jesusness. Tama to. Please don't do that. Or else you will find yourself an enemy of God and an enemy of the grace of God. Be at peace. Amen? Remove the bitterness. As we serve the Lord, be better, but not bitter. Be joyous, not sensual. Dapat habang tumatagal tayo bilang Christian, pasalamat tayo kay Lord sa binibigay niya. Pero please, thank God sa hindi niya binigay. Lord, salamat di mo ako binigyan. Lord, salamat ka rin to. Please, huwag mong hayaan na may doubt ka kay Yahweh. Huwag mong hayaan na may mga personalities sa Scripture, even though marami silang followers, that will dictate your doctrine about God. Remember this, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. At tapat siya kahit kailan. Ingat. Sabi mo nga sa sarili mo, sabi mo sa puso mo, ingat ka. Alagaan mo ang sarili mo sa Panginoon. Gusto ko malaman nyo, isa lang ang message. Sadyang kay buti ng Panginoon. Sadyang kay buti ng aking Panginoon. Magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang.
kukulang. Biyaya niya'y patuloy dalaan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay taglaw. Kaya't sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking Purihin niyo si Yahweh. Sigaw natin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buwan. Alam niyo mga kapatid, lagi niyo ilalagay sa puso natin, si Yahweh ay mabuti at hindi tayo iwan. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. O dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aking lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, ang katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Taas kamay. Mangako ka sa Diyos na hindi mo hayaan laitin si Yahweh. Pangako mo sa Panginoon, Lord, hindi ko hayaan lalaitin ng sino man ang pangalan na pinakamataas na pangalan. Hindi ko lalaitin ang pangalan ng Ama ng aming Panginoong Jesucristo. And never again that you will allow bitterness to reside in your heart. Love God. Love Jesus Christ. Love your pastors. Love your church. Love your family. Never again that you will never allow anyone to ridicule God in your life. Protect the name of God, and He will by all means protect you. Raise your hands. Father, may you protect this family, that we will not be a cause of abomination. Lord God, never be the cause that your name will be put to shame. We will by all means to our life protect, worship, and magnify the name Yahweh, that we will by all means be for your glory and for your glory alone. Lord, katapatan mo makikita sa amin, that never again that we will speak anything against anyone in the church, that never again that we will speak
anything against a brother who is created in the image of God. Lord, we pray that we will be a vessel of honor to God, and we will be for your glory. May you touch our lips. Ipuin ang bibig. Never again that we will speak anything against Yahweh. You protect our lips, Lord. Hindi ka namin gagalitin. Hindi ka namin kailanman bibigyan ng panunungayaw. But never, Lord, hindi ka namin pagbibintangan. But these lips will be used for your glory. That these lips will be for the greater glory of your name. Lord, never and never this church will grow, and this church will continue to expand. Lord, gamitin mo ang bawat isa. Kami ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa pangalan ng Diyos Ama, si Yahweh. Sa pangalan ng Diyos Anak, ang Panginoong Yesus. At sa pangalan ng Banal na Espiritu Santong napakatamis na presensya ng Espiritu. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen! Amen! Take your seat, please. Amen. Palakpakan po natin si Lord sa buhay po ni Bishop Manny. Thank you so much, Bishop, for that very mind-blowing preaching. Amen. Do you agree? Nabago po ba tayo ngayong hapon? Parang hindi. Nabago po ba tayo ngayong hapon? Amen. And before we finally end po, we are honored because we have new friends in the house. Nandyan po ba ang ating mga bagong kaibigan? If this is your first time attending, pwede po ba kayong tumayo? Ayan. Gusto po namin kayong makita. Sige po, kung first time po ninyo umattend. Hello po! Welcome po! Meron pa po ba dyan? Ayan. Sabihin naman natin, welcome to Life Giver Family in 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to Life Giver Family. And meron po sa inyong lalapit na ating Connect Friends, and meron po silang ibibigay sa inyong small token. Thank you so much po for attending this afternoon. And let me share with you some of our Life Giver news for this month. Marami-rami po ito. First off is our Victorious Life Class! Alam niyo po ba, we just finished our life retreat yesterday. Sino po ang mga umattend? Yun o! Nandyan sila! Amen! And good news po because your growth does not stop there. Magbubukas na po ang ating Victorious Life Class and enrollment will be on July 13 to 20. So please visit the link on your screen. Meron tayo dyan. And next po ay ang ating Prayer Works! Alam niyo po ba, church, there is a need to pray. That's why we invite all our Life Giver family to join our Prayer Works every Saturday with a new time slot, 7 p.m. na po yan on the 7th floor. So see you there. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, see you there. Next is the Young Professionals Night with Chinky Tan. So inviting po all our young professionals on July 18, 8 p.m. Dito po yan sa main hall with Mr. Chinky Tan. Ayan. Next po is our School of Ministry Batch 3. Hindi rin po magpapahuli ang ating School of Ministry Batch 3. Enrollment starts today. Ngayong araw po until July 21 only. On July 28 naman po ang ating orientation and classes begin in August. So what are you waiting for? Enroll na. Kung meron gustong sumali ng mga ministries, mag-enroll na po kayo. Next up is our VIP night. So sa mga new friends po namin, sa mga first-timers natin, good news po because we have a surprise for you all on July 27, 6 p.m. here at the Life Giver Center sa 7th floor po yan. It's a night of fun, music, kainan, and kwentuhan. Kaya naman, see you there. Meron pa po, hindi pa po tapos ang ating mga reminders dahil nandyan ang Radical Game Plan. Ayan, open po ito sa lahat. So kung po sa mga sumama sa camp, it's for only 150 pesos. And sa mga non-camper daw po ay 200 pesos ito. That will be on July 27, 1 p.m. to 6 p.m. Dito po yan sa main hall. And reminder lang po, sa lahat po ng leaders and coaches, meron po tayong leaders huddle mamaya sa 7th floor at 4 p.m. Tawagin ko na po si Bishop Manny for our
Tatayo tayo lahat. Purihin ang Panginoon. I praise Yahweh. Yahweh is in the house. Amen. May He bless you. Amen. Taas ang kamay. Sumagot kayo sa akin lahat. May the good Lord richly bless you and your children. Amen. May He keep you from falling. Make you stand unblemished. Amen. May His grace work in you. May His face shine on you. And may His abundance flow throughout your lifetime. Amen. With enjoyment, with good health, soul prosper. May you have life to the fullest. Amen. Receive it from Jesus Christ, the Life giver. when fellowship ends. Abundant life begins. God bless you with the hands of Yahweh. God bless you. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya, Oh, may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya, oh, may saya. Problema tsak darating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya, may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may blessing, may blessing. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may blessing, may blessing. Problema tsak darating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may blessing, may blessing. Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may favor, may favor. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may favor, may favor. Problemang tsak darating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may favor, may favor. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may breakthrough, may breakthrough. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may breakthrough, may breakthrough. Problema sa darating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may breakthrough, may breakthrough. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may pera, sa bulsa. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may pera, sa bulsa. Problema tsak darating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may pera, sa bulsa. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya, may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya, may saya. Problema tsak darating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya, may saya. God bless you.